The Word of God became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, and to a virgin betrothed to a man called Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, the angel Gabriel said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled of what was said, pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great. He will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever. Of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you. The power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Siguro parang yung gospel natin, memoryado nyo na, no? Kasi ang daming beses yan. Number 1, yung ating Hail Mary, dyan galing. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And when Mary will go to her cousin Elizabeth, she will say, filled with the Spirit, sasabihin niya, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus." O, di ba yung ating
Rosario, is constantly telling us of this wondrous event, what we call today's festivity, the Annunciation of the Lord to the Virgin of Nazareth by the name of Mary. Kung nasa panahon tayo ni Mary, tama yung tanong niya eh. Paano ako magkakaanak? May asawa ko, betrothed, pero according to the law of the Jews, hindi pa kayo pwedeng magsama. Hindi pa kayo pwedeng magtabi. It is a period of proving to each other you can remain faithful without the other in your house. And so, si Joseph never really laid with Mary in the same bed. Ang masama pa, itong tanong ni Mary, I have no relations with a man. Sabi niya, paano? Sabi niya, yung Espiritu Santo, siya'y lilimlim sa iyo. At ikaw ay maglilihi. Pwede ba ako mag-correct ng some wrong notion about the Spirit and Mary? The Holy Spirit is not the husband of Mary. The husband of Mary is Joseph. Hindi ginalaw ng Espiritu Santo si Mary. Wala yon. Kasi normally, pag sabi mo husband and wife, merong sexual intercourse, relationship, di ba? Ito hindi. Wala. Yung paglimlim ng Spiritong Banal kay Mary ay parang inahin para yung chick, yung kanyang anak, ay ipanganak ng buo, kailangan niyang limliman ng init ng kanyang katawan. And you would see that life is born. So the idea of the Holy Spirit is involved in this annunciation. And the angel was sent by God, the Father, of course. No? And because he announces that your child Mary will be the Son of the Most High. So yung tatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa gantong passage, bumaba, nakisama sa tao. In fact, nung pinababa ng Diyos Ama ang anghel, dala-dala ang kanyang balita, parang lalamove siya o I don't know what you would call, no? Na siya pumunta, hindi ang Ama. Pero galing sa Ama ang message. Hindi galing sa anghel. Ang messenger, hindi siya ang akda, ang may akda ng pinagagawa ng Ama. Ang Ama, ang sanhe, ang dahilan doon. At ang pinagagawa ng Ama ay ganito, tatanggapin mo ba ang plano ko? Yun lang yun. Will you be willing to execute my plan? Bakit po? Kailangan mo ba? Eh di ba, you just said, let there be light, and there was light. Why don't you just say, let there be salvation, and there will be salvation? Bakit kailangan mo pang maging, ang anak mo maging tao? Ano nga kaya? What could be that way? Well, ang aking hunch about this is that pinakilala ng Ama na pag sumama ang kanyang mismong anak sa tayong mga tao, ibig sabihin, yung magiging ugali, pananaw, pag-iisip, salita, lalo na ang gawa ng kanyang mismong anak na magiging tao, yun ang modelo, yun ang exemplar, yun ang kailangan sundin para ang tao hindi manatiling tao lamang. Para ang tao, kanyang balikan ang tunay niya na pagkatao.
na kapag siya'y anak ng Diyos, mangyayari talaga sa buhay mo, sa buhay ko, pag sinunod natin ang plano ng Diyos, tayo magiging kanyang kawangis at kamukha. Image and likeness of God. Yun, bakit siya bumaba? Bakit pinababa ang anak ng Ama? Para mapakilala sa tao, hindi lang kung sino sila, pero kung sino ang tao sa pananaw ng Diyos. At ang pananaw ng Diyos ay isa lang. Kayo, tayong lahat dito, ay kanyang anak. At kapag tayo namuhay tayo ng kahalintulad ng kanyang anak na si Jesucristo, kapamilya natin ng Diyos. Makababalik tayo sa kanyang kaluwalhatian sa langit. So ano ibig sabihin? Kinuha niya, better sabihin, pinahiram natin ang ating katawan kay Kristo para sa pagsama sa atin, maisama niya tayo sa kalangitan. O ano? Ha? Sasakay na ba kayo? Ito ang tanong eh. Kung maniniwala ka sa incarnation na to, pinasasakay ka ni Kristo sa kanyang pamumuhay, tao, para sa pagsakay mo, pagsama mo sa kanya, siyang naging tao at sumama sa atin, maiangat niya tayo sa tunay nating pagkatao. Image, likeness of God. Pero, kasama si Maria dyan, siyang nauna. Anong nauna siya? Sige. Okay ako dyan. Wala naman akong binatbat. Sa first reading, si Ahaz, ni-reject. Ni-reject yung plano ng Diyos. Si Mary, sabi niya, sige, sali ako. At alam naman natin, sa pagsali ni Maria, hindi lang siya ang sumali. Tayo, isinali niya. Because she's not only the mother of Christ, she's the mother of the whole world. And being the mother, tutulungan niya tayo. Susubaybayan niya tayo. She will inspire us, guide us, and help us to become truly what we are. Makasama ang Diyos habang buhay. So, itong ating solemnity na to ay pahiwatig. Kagaya ng tanong ng anghel, itong plano ng Diyos, tinatanggap mo ba? Mapasama sa plano niya. Pero yung plano niya, may kulatilya, tawag nga. Ano kulatilya? Attorney Ruben. Pag may kulatilya, ibig sabihin, may implikasyon. Ano implikasyon? Ang Diyos na nagpakumbaba, tayo ba'y magpapakababa? Kung tayo sasabay sa Diyos, tayong nais natin, mapasama sa kaluwalhatian, tayo ba'y hindi tayo sasawsawa, tayo ba'y makikiisa sa Kanya, sa Kanyang kapighatian. Are we willing to join the family of God, of a God who serves even at the point of cost of one's life? Yun kasi ang tatak Diyos. Hindi lang naglilingkod. Ha? He puts His life on the line. So kayo mga kasal, may pinangako kayo sa inyong asawa. Tama ba? Ano sabi nyo? For better? Talaga? Pati yung worse? In sickness? Okay naman. Pero in sickness?
Tapos ano pa? Richer or poorer, sickness or health, until death do us part. Alam nyo, napakagandang vows sa pag-aasawa yan. Kasi gagawin mo sa inyong pagsasama na ikaw ay masasaktan. Kasi walang kondisyones. You will not just get the better part. You're also ready for the worst. You're not only just willing to be rich, but you're also willing to be poor. And you're not just willing to be healthy, you're also willing, if God wants it, to be sick. So, in this solemnity, meron tanong sa atin, sa atin, ang Panginoon. Makikipamilya ka ba sa amin, Maria? Kayo, ako, makikipamilya ba kayo sa amin? Sana ang sagot natin, Behold, the handmaid of the Lord. Responsorial Psalm, Here I am, Lord. I come to do your will. Let it be done to me according to your word. Ang iyong kalooban, isa sa loob ko. Ang iyong nais at kagustuhan na naisin ko. Gugustuhin ko kahit may sakit, masakit, o mahirap. Ano ba talaga ang mapapahirap? Paano ba tayo mapapahirapan? Sumama ka sa isang tao, mahihirapan ka. Kasi hindi palagi yung gusto mo, gusto niya. Hindi lahat ng plano mo, kasing plano niya. Ang tao, ang tunay na pabigat ng kapwa-tao. Sinasabi ko uli, ang hindi mo kalat, aayusin mo. Bakit? Yung anak ko nagkakalat anak ko, tutulungan ko mag-ayos ng buhay. Di ba? Yung aking biyanan, nagkakalat, Alzheimer na. Galit pa. Tinutulungan mo na. Ikaw pang masama. Di ba gano'n naman nangyari kay Jesus? Di ba gano'n naman nangyari sa Diyos? Kaya, tanggapin nyo na. Pahihirapan tayo ngayon ng hindi natin kaaway. Yung mga Iranians yan, mga Amerikanong yan, mga Hudyong yan, na nag-aaway-away sa Middle East. Kita nyo ba? Ang taas ng ating langis. Bakit dapat tayo maghirap? Gera nila. Sapagkat sila'y tao. Kayo ba'y tao? Tao ba kayo? Sila'y tao. Kayo? Tao? Hindi. Tayo. As long as we are human, anumang ginawa ng ating kapwa-tao, kasabay tayo. Yun. So, huwag kayong magpanik. Ang ating oil hanggang ngayon, hanggang end of April na lang. Unless may mangyayari, hindi ko alam, pero definitely, itong sitwasyon na to will even take 5 years. Kasi yung sinira ng mga oil depot, at nakadepende pa rin tayo sa oil, 95% of our economy is on oil. 5 taon po ito na tayo'y maghihirap. Baka merong rolling brownout para makasave ng oil. At baka may rasyon ang LPG. So, magsimula na kayong
gumawa ng uling. Unless gusto nyo, canned goods palagi. Bakit natin pagbabayaran, hindi natin inutang? Kasi yung umutang, tao din. Tayo yon. So wala tayong kaaway. Tayo lahat ay magkakasama dito. Ito nga sabi nila, Jesus, the Son of God, paid for a debt he did not owe. For what a man who owed a debt because he cannot pay. Kaya nyo, pinagbayaran ni Jesus ang utang na hindi kanya kasi yung may utang na yon, hindi niya kayang magbayad. Ngayon, ang sasabihin sa atin ni Jesus, tumulong ka naman sa akin. Huwag ka na lang magdasal. Panginoon, sana magkaroon pa rin ng LPG, ng langis. Magtipid ka na. Magtipid na tayo para humaba hanggang makarating ang langis sa atin. Poder. Magtipid na tayo. Pahabain natin. So, huwag tayo masyadong malakas sa kuryente. Huwag tayo masyadong kung saan-saan natin ginagamit. Pwede ba natin i-mitigate? Pwede ba natin paliitin? Kasi daan doon ang solusyon. Hindi tayo ang may problema, pero nasa atin pa rin ang solusyon. Kaya ang Diyos sumama sa atin. Hindi ka nag-iisa. I am, God is with us. The Lord is with you, Mary. So, i-claim natin to. Mamaya, magkomunyon tayo at sasabihin natin sa Kanya, Jesus, I want you to be in me. So that you in me, I will be able to do what you did as a example of being kapwa sa aking kapwa-tao. I believe in God.